Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Bilang bininyagang tagasunod ni Kristo, tayo patuloy na nakikinig sa Kanya. Na sa bawat pakikinig, tayo na may inatasang makiisa sa Kanyang misyon, ang mamalakaya ng tao na dalhin sa Diyos. Ngayon nating pakinggan ang banal na salita ng Diyos para sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay nagtuturo sa mga taong sumusunod sa Kanya, hindi sa sinagoga, kundi sa lugar na kung saan ang kanilang pinagkakuhaan ng hanapbuhay, ang pangingisda. Bagamat si Jesus ay hindi tulad ng kanyang mga disipulo ng propesyon ay pangingisda, subalit sa kanyang pakikinig, pakikiisa sa kanila, maging pakikinig sa galaw ng panahon na kailangan ng isang mangingisda bago pumalaot, si Jesus higit sa lahat, nagkikinig sa Diyos, lalo pat ang gawain ito'y mamalakaya ng tao. Naging mamalakaya si Jesus at nahuli niya'y hindi isda, kundi si Pedro at ang mga kasamahan nito. Ang mangingisdang si Pedro at mga kasamahan nito, nang sila'y mahuli ni Jesus, inatasan namang magpatuloy ngayon sa pagiging mamalakaya at sa pagkakataong ito'y hindi isda, kundi mga tao. Naging magaling na mamalakaya si Jesus ng tao dahil sa kanyang palagiang pakikiisa sa mga salita ng Diyos Ama. Masunurin palagi sa Ama na kahit pa man sa oras ng kanyang kapigatian, simula pa nung siya'y tinuksonan ng demonyo sa ilang, maging sa pagpasakit sa kanya, si Jesus ay nananatili at hindi nahihiwalay sa Ama. Ipinagkaloob na Jesus ang buong buhay sa Ama. Sa kabilang dako naman sa buhay nila Pedro at ang kanyang mga kasamahan, maging tayo man na bininyagan kay Kristo ay magiging epektibong mamalakaya ng tao kung tayo laging nakikinig at kaisa si Kristo sa buhay. Tulad nila Pedro na laging nakikinig at sumusunod sa mga utos at turo ni Jesus ng tapat. Bilang bininyagang Kristiyano, tayo ay nahuli at nagpasakop kay Kristo.
Kung kaya't dala natin ang atas at tungkuling sundan at makiisa kay Kristo sa kanyang misyon. Nakakapanghinayang na marami sa atin ang hindi na isakatuparan ang pagiging mamalakaya ng tao. Marami sa atin kontento na lamang sa ating pansariling panalangin at nakalimutan ang panalangin ni Kristo para sa sangkatauhan. Ang Ebanghelyo ngayon na ating napakinggan ay nagpapaalala sa ating muli na tayo ay mga misyonero ni Kristo. Mamalakaya ng tao tungo sa paghahari ng Diyos. Tayo ay tinawag ng Diyos. Sa ating pakikinig sa tumawag na Diyos, tayo ay tutugon. Sa anumang estado ng ating buhay sa lipunan at simbahan, tayo'y laging tumutugon sa panawagan ng Diyos. Kung ikaw man ay caregiver sa ibang bansa, OFW, mangingisda, magsasaka, guro, doktor, empleyado, ininyero, pulisman o pampubliko at pribadong sektor ng lipunan at kung ano paman, ako, ikaw ay tumutugon sa panawagan ng Diyos, panawagang magpapasakop sa kanyang itinataguyod na buhay. Sa araw-araw nating pamumuhay, hindi natin ipinapakilala ang ating sarili upang papurihan ng iba o ng ating ginagawa o hanap buhay, kundi sa ating malalim na pagtugon sa Diyos na tumawag sa atin. Sa kabuuan, ang unang biyayang angkin ng bawat Kristiyano ay ang kanyang pagiging disipulo. Sa bawat kilos at salita ng ating ginagawa, ito'y para sa Diyos at hindi sa sariling pagluwalhati. Kung ako ay nagtatrabaho o gumagawa bilang tsuper, OFW, mangingisda, magsasaka, guro o kung anuman ang ating gawain sa lipunan, ito'y hindi sa pagpunyagi ng ating mga sarili, kundi ito'y bilang patuloy na pagtugon sa ating niluwalhating tinutugon ng tumawag sa atin, ang Diyos. Sa pagkikilala natin sa kaluwalhatian ng Diyos at madama naman natin sa kabilang dako ang kapagkumbabaang tulad ng naranasan ni Pedro, sa ganitong kaisipan, tayo'y laging mapagkumbabang naglilingkod lamang sa Diyos. Sa malalim nating relasyon sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga salita bilang utos at turo, ang bawat isa dahan-dahang nagpapasakop ng ayon sa Kanya. Kung kaya sa araw-araw nating pamumuhay, tayo ay araw-araw na tumutugon sa Diyos na magdadala sa atin ng totoong buhay niya. Kung kaya araw-araw din tayo ay nakikiisa kay Kristo sa pagpapalaganap ng Kanyang balita at buhay. Nakikiisa sa buhay misyon ni Kristo. Kung kaya mga kapatid, tayong mga bininyagan kay Kristo ay may tungkuling maging mamalakaya sa ating kapwa at sa buhay ng buong nilikha. Ngayon po mga kapatid ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Mahabagin at mapagmahal na Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagtawag mo sa amin na makiisa sa misyon ng iyong anak. Patuloy mong ipadala ang kanyang espiritu upang gabayin ang aming puso at isipan. Bigyan mo kami ng lubos na lakas na magpapahayag ng kanyang magandang balita. Ito'y hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, na pagnilayan na po natin ang banal na salita ng Diyos. Ako po si Father Andy Letihio, OFM, isang misyonero sa bansang Sri Lanka na muli nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong mananatiling tagapakinig lamang ng mga salita ng Diyos. Bagkus isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.